Isa pong mapagpalang araw sa ating lahat. Welcome po sa ating devotional ngayong umaga. Ang topic po natin ay a brand plucked out of the fire. Sa pagpapatuloy po, anayahan ko po ang lahat na yumuko po sa panalangin. Mapagmahal po namin Ama na nasa mga langitong tahanan. Marami pong salamat sa kapayapaan po sa buong magdamag. Salamat po Panginoon sa kapahingahan na ibinigay mo sa bawat isa. At salamat po Panginoon sa invitation niyo na makapagsimula po ng araw na kayo po ang kasama. Gisingin Panginoon lahat po ng gusto ninyong makarinig po ng inyong message at nawa po Panginoon kayo po ang magsalita sa bawat puso na makikinig. Pa-understand sa amin ang mabanal ang katotohanan na gusto niyo po maintindihan ng bawat isa sa amin. Turo niyo po kay Tita Carol ang dapat po niyang sabihin. In Jesus' name I pray. Amen. A brand plucked out of the fire. Zechariah 3:2. And the Lord said unto Satan, the Lord rebuke thee, O Satan. Even the Lord that hath chosen Jerusalem rebuke thee. Is not this a brand plucked out of the fire? Jesus speaks of his people as a brand plucked out of the fire. And Satan understands what this means. The infinite sufferings of the Son of God in Gethsemane and on Calvary were endured that he might rescue his people from the power of the evil one. The work of Jesus for the salvation of perishing souls is as if he thrust his hand into the fire to save them. Joshua, who represents God's people, is clothed in filthy garments and stands before the angel. But as the people repent before God for the transgression of his law and reach up by the hand of faith to lay hold on the righteousness of Christ, Jesus says, take away the filthy garments from them and clothe them with change of raiment. It is through Christ's righteousness alone that we are enabled to keep the law. Those who worship God in sincerity and truth and afflict their souls before him, as in the great day of atonement, will wash their robes of character and make them white in the blood of the Lamb. Satan seeks to bind up about the human mind with deception, so that men will not repent and believe, that they may have their filthy garments removed. Why will you cling to your miserable defects of character, and by so doing bar the way that Jesus may not work in your behalf? During the time of trouble, the position of God's people will be similar to the position of Joshua. They will not be ignorant of the work going on in heaven in their behalf. They will realize that sin is recorded against their names, but they will also know that the sins of all who repent and lay hold of the merits of Christ will be cancelled. Those who have manifested true repentance for sin and by living faith in Christ are obedient to God's commandments will have their names retained in the book of life, and they will be confessed before the Father and before the holy angels. Jesus will say, they are mine. I have purchased them with my own blood. Yan. Good morning po. And today, napakaganda ng ating lesson about Zechariah at saka yung kanyang ginamit na word na
isang imagery na word, a brand plucked out of the fire. At sa Zechariah, ito ay isang book na pinapakita sa atin ang habag ng Panginoon at yung um, not only mercy of God, but the faithfulness of God in keeping Israel or Jacob ang kanyang mga pinili niyang mga anak. And so I am happy that we are able to I guess this is now in YouTube Live, and I pray that we will be able to broadcast this at maabot ang mga tao na gustong ipaabot. Let's go to Zechariah. Ang Zechariah po na book ay isang this book was written during the time na lumabas ang mga Hudyo from their captivity. And so, ang author po ng libro na to ay si Zechariah, na ang pangalan niya ay means God remembers. That's the meaning of his name. Zechariah, the son of Berechiah, the son of Iddo. So si Iddo is a priest, grandfather niya yan. Ang Berechiah is hindi sinabi kung sino siya, but the meaning of Berechiah is Jehovah blesses. Yung Zechariah is Jehovah remembers. Yung pangalan naman ni Berechiah ay Jehovah blesses. At yung Iddo ay in his time. And so, dito sa tatlong mga pangalan na ito, if we are going to bring them together, it means Zechariah, the son of Berechiah, the son of Iddo, God remembers his blessings in his time. Bakit ganito po yung bakit ganito din po yung word na ginamit na a brand plucked out of the fire? Kung tayo po ay nakaranas noong tayo ay gumagamit pa ng anong tawag dito? Wood as pangluto, di ba? Usually kukuha tayo ng another wood, tapos ipanggaganyan natin yan doon sa sa mga kahoy na nakaganyan. At kasi hindi naman natin pwedeng hawakan, igaganyan mo yan kung i-arrange mo na ganyan para may yung mga maliliit na lang na nasunog na wood ay you are going to bring them together so that lalo pang and yung ginagamit mo na yun definitely ay masusunog din, di ba? Yun, masusunog din yun. At habang mahaba pa naman yan, sige lang na masusunog din siya. So that gives you the idea that a brand plucked out of the fire na ganyan. Isa yan sa mga na parang napipicture ko. Kasi noon sa probinsya ganyan, makikita mo na pati yung pinanggaganyan mo, nasusunog din siya kasi naaapo yan ng gusto. Now, at this time, Zechariah was called to, pag magtatawag ang Panginoon ng mga propeta, iisa lamang ang tema nila. It is always to return to me. Yan, return to me. Bakit? Ang ibig sabihin, return to me is repent. Repent. Kaya mababasa natin sa first chapter of Zechariah, yung 1 to 6 niya, yung first 6 verses. God is talking about sin and God's wrath over sin. Alam po natin na ang ating Diyos ay holy God. Sin is so offensive to Him. And He cannot stand it. There is always wrath against sin. At ang mga anak niya, anak ng Diyos, na
humihiwalay sa kanya dahil sa gusto nilang i-pursue ang kanilang kasalanan. Ano? Ayaw makinig, tatalikod sa Panginoon. And they will continue on sinning. Continue towards the path of sinning. And God will, will display His wrath. At alam natin na yung wrath na yan is not really to consume. Alam natin na ang palaging sinasabi ng Panginoon ay, to him whom I love, to him, to my child, I will rebuke and chasten. Papaluin niya yan. At ang Panginoon, bilang nangako siya na sa ating sa kanyang sorry po. Nangako siya sa kanyang mga tinubos, lalong-lalo na ang Israel, that He is faithful, that's His name. Noong iligtas niya, ilabas niya ang bayan ng Israel from Egypt, magmula noon hanggang sa makapasok sa Canaan, sa Promised Land, hanggang kay Joshua, hanggang sa mga judges, hanggang sa mga hari, hanggang sa mga prophets. At hanggang yung mga prophets ay nagsasalita. They have always been, yung parang mga nagpapatuloy na nagpapasaway sa Panginoon, di ba? Patuloy ang pagkakasala, patuloy na nagmumurmur, patuloy na sumusuway sa Panginoon. Kaya lang God, Jehovah, being true to His word, inilabas na niya, ipinasok niya, no? At kung kailangang i-delay, yung katulad yung 40 years, hanggang sa mamatay yung mga naunang mga ninuno, at naipasok na niya, God is so faithful. And yung patuloy na pagkakasala, yung patuloy na pagtalikod, patuloy na pag-go on your own way, yun, God is grieving, but because He is faithful, nagpapadala siya ng mga propeta para to induce His people to come back to Him, which means to repent. Kasi the only response of God to sin is wrath. And since God has no pleasure in the death of the wicked, He has no pleasure in the death of any sinner. Wala siya, hindi niya gusto yun. Kaya nagtatawag siya ng return to me. At sa kanyang pagtawag na yan, at kung kinakailangan, ito nga yung maganda sa Panginoon, kung kinakailangan, padadaanin niya sa apoy, not to consume His people, but to chasten and to para sila ay magpa-purify, ganyan, ano? So, there goes this a brand plucked out of the fire. At dahil diyan sa experience na yan ng mga Israelites noon, so sila ay napalo na, kumbaga, no? They saw, when they look at their land, they see the wrath of God. Why? Their land is desolate. They see their temple. Umiiyak sila kasi yung temple ay na-ruin, di ba? Napagkaganda-gandang temple. And that is clear, na galit ng Diyos towards sin, no? Ang resulta ng kasalanan ay palaging destruction. Yan ang resulta ng kasalanan. Kasi ang Panginoon will not endure sin. Talagang kung kailangan na magparusa siya, magpaparusa siya. Which means mag-chasten is the word. Kasi gusto niya na ma-save.
Kasi hindi niya po pwedeng ipasok sa langit ng nandiyan sa kasalanan. The reason why Jesus came is to save His people from their sins. Pagdating sa langit, hindi po pwedeng ganun pa rin sila. They have to be saved from their sins. And if God needs to bring them to fire, fire it is that He would bring them. And then He will pluck them out of the fire. Yan ang sinasabi. Only ang mensahe ay turn away from your sin and return to me. Because grace is available. Grace is sufficient. Yan. And sa nakita nating course ng Israel, they kept on rejecting or drifting. Yung bang drifting. At ano ang mangyayari pag ganyan? It is true na kamatayan because the wages of sin is death. Ang warning ng mga prophets ay return to me. Ang sabi ng Panginoon, bumalik kayo sa akin kasi ako ay bumalik naman na sa inyo. Yung panahon na sila ay 70 years na, sabi nila wala ang Panginoon, no? Because they were on fire. It's not true that they were alone. Sa fire na yan, tinitingnan ng Panginoon ang nangyayari sa kanila, carefully looking at what is ongoing sa kanilang pagpapabanal. Ganyan. And so, when grace is rejected, of course, death is the result. And then, ipinapaalam lang sa kanila na there is an opportunity to come back because God has already returned. Ano na ang ginawa niya? Nagbangon na siya ng isang hari na magre-release sa kanila. It was also, and that is Cyrus the Great. Binangon na niya, tinawag na niya yan. Ginamit niyang instrumento para pabalikin ang kanyang mga anak sa lupain nila. So, positionally, they are already in their own land. Kaya, take advantage of this position. Ika nga, ikaw ay pinabalik na dyan. It's favor already, pabor galing sa Panginoon. At ang invitation niya ay, magbalik sa akin. Listen to the pleadings of Jehovah through His prophets. And another problem is that this opportunity, kung hindi pa rin pakikinggan, there's this inevitability, yung inevitable na hindi maiiwasan na pag nireject nyo pa rin ang salita ng Diyos, katulad sa kanila, no? Kung makita natin, Haggai, Zechariah, Malachi, these are the last prophets na ginamit ng Panginoon para himukin sila na sila ay pabalikin sa Kanya. Return to me. Ang sabi, turn away from your sin and return to me. I have already shown you how much I love you. At yun ang iniintay ng Panginoon. What happens when this opportunity to repent ay hindi pinakinggan? It is inevitable na tatahimik ang Panginoon. And for almost 5 centuries after Malachi, tahimik ang Panginoon. Alam natin, pag tahimik ang Panginoon, paano nyo pa maririnig ngayon ang boses ng Panginoon? Paano pa? Hindi ba? Kaya palagi, and then, after 500 years, sahabag pa rin ng Panginoon sa kanyang faithfulness, ay binangon niya ng another prophet. This time, this is the greatest prophet of all. At ano ang kanyang mensahe? Repent, for the kingdom of heaven is at hand. The same
the same. Kaya lang ang mga tao, they think that they do not need to repent because they are holy. Sabi nga, nung pagdating ni Jesus, na they were cured of their idolatry na yung ginawa nila noon. True, but they went on their own way. Yung kanilang pagpapabanal is sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan at yung kanilang kabanalan ay walang Diyos. They did not return to God. They returned to the law, and they made the law, yung obedience to the law, as their way of returning to God so that God will accept them. God will not accept. Mag-accept lang ang Panginoon if you will repent, return to me. Mind you, hindi niya sinabing return to my laws. Hindi niya sinabing return to my lifestyle. Return to my righteousness. Ang sabi niya ay, although the law is good, wala pong problema sa law. Kaya lang hindi niya sinabing return to my laws. The pleading is return to me. Alam niyo po yung asawa na bumalik ka na sa akin. Ganyan. Bumalik ka na sa akin. Because what Jesus wants, what God wants, what Jehovah wants is a relationship, is a connection. He did not say, go back to, return to my laws, return to my lifestyle, return to my righteousness. Hindi po. He's pleading his people to return to me. And when this powerful, the greatest of all prophets came, iisa din ang kanyang repent, for the kingdom of heaven is at hand. And then, Jesus Christ came. And when Jesus Christ was here on earth, he was a prophet also. Nung siya ay ang pinaka-effective na prophet dahil siya ay anak ng Diyos. And repent pa rin ang kanyang and accept me. You have to return to God through me. Wala pong ibang paraan na magsisi kung hindi sa pamamagitan ni Kristo. Wala pong ibang paraan na makarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ng kanyang anak. Kaya ino-offer ni Jesus noon ang kanyang sarili. If you will accept me, you will be able to go to the Father. Ang sabi niya, because no one goes to the Father except through me. And so this repent na sinasabi is accept Christ and His righteousness. And He, sabi ng ating lesson, kung dito na tayo, Jesus speaks of His people as a brand plucked out of the fire, and Satan understands what this means. Si Jesus Christ po, actually, ang inilagay sa impyerno. He tasted this hellfire, this wrath of God. Wrath of God po ang pinag-uusapan. Unmixed with mercy, this cup, sabi niya, Father, if it is possible, let this cup pass from me. But because there is no other way, He drank every bit of that cup until He proclaimed, it is finished. Jesus Christ, in order to rescue or deliver, kaya nga po ang Panginoon ay ating deliver His people from the power of the evil one, He endured Gethsemane, kung saan pumutok-putok yung kanyang and He endured the Calvary, endured Calvary. Ito po ang pinapakita sa atin. At dahil diyan, ito po ang pamamaraan kung papaano tayo masisave from our sins. When we accept His sacrifice and live His life. Kasi po hindi lamang accepting His sacrifice, but live His life because we are saved by His death and we are saved by His life. And we are kept, hindi lang po saved, we are kept by His life. And so this is both gospel in objective gospel and subjective gospel. Hindi po pwede na tinanggap mo lang ang kanyang kamatayan and you go on your own way.
Tananggap natin ang kanyang kamatayan at ang kanyang buhay bilang buhay natin, that we are kept under God's care, kept in His kingdom. And so, ang sabi niya, para tayo ay maligtas, ibinigay sa atin yung imagery, Joshua. Joshua is the high priest at that time. And in the image, he is, ang kanyang damit ay filthy, very filthy, kasi nasa kanya ang mga Israelites. Nandito sa pangalan, yung pangalan nila dito, 6 dito, 6 dito. So meaning, ang lahat ng kasalanan ng Israel ay nasa kanya. So ang sabi, remove his filthy garments. Hindi ba? Sabi niya, kasi may nagdidemanda. And the Lord said unto Satan, habang nililinis itong si Joshua, tinanggal ang filthy garments, sinuotan ng white garments, ay nagrireklamo si Satan. Sabi niya, bakit lilinisin yan? Hindi pwedeng linisin. Talaga namang madumi yan. Wala nang pag-asa yan. Hindi pwedeng linisin. At ang sabi niya, ang Panginoon ang nagsabi, the Lord rebuke thee, O Satan. Even the Lord that has chosen Jerusalem rebuke you. Is not this a brand plucked out of the fire? Meaning, hindi ba pinadaan ko sila at nung 70 years na, I plucked them out of the fire. This is not up to you, Satan. This is up to me. I will pluck those whom I want to pluck. And ang ibig niyang sabihin, God is sovereign. I will justify those whom I will justify. Those who have put their trust in my Son, Jesus Christ. Kaya ang sabi sa atin, sa lesson natin, dahil sa Jesus endured Gethsemane and Calvary, tayo po ay inaanyayahan na mag-repent. Ano yung repent? Baguhin natin ang isip natin na katulad ng Israel nun, they just think, we are the children of God and we can just go on with what we're doing. Anyway, we are already holy people. How are they holy? Because they were obeying the law. But they did not return to God. Ang sabi ay, hindi niya sinabing, return to my laws. They were already. Yun na ang ginagawa nila. Ang sabi niya, return to me. Return to me. Nakikiusap siya, return to me. At sa kanyang pagtanggap, yung returning to God means accepting Christ and accepting His righteousness. Do not depend on your own righteousness and think that this is acceptable to God. Marami po sa atin ngayon ay ang ating lundo ng pangangaral ay tama po naman, na tayo ay nangangaral about the desecrated law of God. But when we call people, we call them unto repentance, and that repentance is returning to God, accepting Christ, and accepting His righteousness. At wala pong, kahit na po tayo ay makasunod ng 100% sa kautusan, without the righteousness of Christ, we are still on our filthy garments. We are not acceptable to God. Yan po yung kanyang imbitasyon na return to me. Yan ang kanyang imbitasyon kasi si Kristo na ang nagbayad at si Kristo na rin ang ating buhay. Without the righteousness of Christ, hindi po tayo magiging acceptable. Kaya ang sabi niya dito, but as the people repent before God for the transgression of His law, ayan. Ano po ba yung transgression of His law? Totoo naman na ang mga tao, akala nila, ay nag-check kasi ang tao 10 commandments. Thou shalt have na ganito. Check, 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 check. Ay ang sabi na nga ni Paul, hindi ko na-recognize ang covetousness hanggang hindi ko nabasa sa kautusan.
Ang kautusan po ay nagsasabi sa atin, you are a covetous person, Carol. You just do not understand. You are a sinner, Carol. You just do not. Akala mo kasi pag nag-check ka na ganyan, na-perform mo na. No, the law has a very high standard. Meron po siyang tinatawag na righteous requirement of the law. You may outwardly, maaari, katulad ni Paul, sabi ni Paul, when it comes to the law, perfect. Sabi ni Nicodemus, oh, I cannot enter the kingdom of heaven. Me? Ay, sinusunod ko ang kautusan. Totoo po na sinasabi ng kautusan sa atin, we cannot give the righteous requirement of the law without Christ. We can obey them, maybe, but the righteous requirement of the law is needed, and that is only through Jesus Christ in the power of the Holy Spirit in our life. Hindi po pwedeng magkahiwalay. Kaya ang righteousness na yan ay kay Kristo, wala po tayong pag-aaring righteousness. And so when we always say na nakakasunod na ako sa kautusan, and that is makikita na ako'y righteous, then you are not righteous at all. I am not righteous at all if I will count my obedience to the law as a demonstration of righteousness. Not at all. Sabi ng Panginoon, you have to take away that filthy garment. Take away the filthy garments from them and clothe, sabi niya, clothe them with a change of raiment. And that is the white raiment that is offered in Revelation 3. Diba? Ang sabi ay, bibigyan siya ng white raiment. And so, this is the theme of repentance dito. Come back to me, sabi ng Panginoon. During the time of trouble, sabi na dito sa atin, the position of God's people will be similar to the position of Joshua. Pinakita po sa atin yun. Nandiyan si Satanas, nandiyan si Joshua, nandiyan ang Panginoon, at ipinapaalis ng Panginoon yung filthy garments. They will not be ignorant of the work going on in heaven in their behalf. Ito na po tayo ngayon. Ano po? We are not ignorant of the work of the high priest that is now, who is now in heaven, our Lord Jesus Christ. He is now blotting out the record of our sins, which means yung ating mga nakasanayang kasalanan ay na-overcome na. That is why ang tawag dyan ay overcoming power that comes from the power of the high priest who is now working in heaven. And ang sabi niya, they will realize that sin is recorded against their names. Names, totoo po yan. Kasi noon, yung kasalanan ay inilalagay sa loob ng ng sanctuary, ganyan. But but we'll also know that the sins of all who repent and lay hold on of the merits of Christ will be canceled. And that, makikita po ito na nare-recognize ng Diyos yung true repentance for sin. And by living faith in Christ, living faith, wala silang tiwala sa kanilang performance. Kung hindi may tiwala sila kay Kristo na siyang nagpapabanal sa kanila. At araw-araw ay binablot out yung sin. When it is overcome, it's blotted out. And so, ang tawag dyan ay, that is of course, commandments of God. Let us not stick to 10 commandments. Yun pong commandments na sinasabi dito ay lahat ng salita ng Panginoon na ginagamit ngayon ng Holy Spirit. When the Holy Spirit says to me, Carol, what you are doing is very selfish. Stop doing that. So selfishness, mababasa po ba natin sa Bible na thou shalt not be selfish? Wala po, ano po. If we will, kung yun lang po ang yung sinasabi natin sa Biblia, ay wala po tayong mababasang ganyan. But sa pagpapabanal,
ay ang banal na espiritu po ang nagsasabi sa atin, iwanan mo yan. Iwanan mo yung self-glorification, self-exaltation. Iwanan mo yan. Ganyan. Marami siyang sinasabi sa atin niya, God's commandments. Kasi we think that God's commandments ay ito yung 10 commandments. Sabi sa atin, faith in Christ and are obedient to the commandments, and will have their names retained in the book of life, and they will be confessed before the Father and before His holy angels. They are mine. I have purchased them with my blood, sabi ng Panginoon. In fact, in Malakay, nangako siya that there will be jewels. Jesus will make sure that His jewels will be completed. Precious jewels na kanyang tinubos. I pray na we will turn to God, return to Him. Yung kanta nga na return to me, no? Return to me, sabi ng Panginoon. Return to me. And let us know that when we return, we are a brand plucked out of the fire. Sa ating pong buhay ngayon, kita natin kung paano tayo namumuhay ng, yung hanggang ngayon na mayroon pa tayong mga kasalanan na hindi natin maiwan. Huwag po nating hintayin na tayo ay mapalo ng hanggang sa yung talagang halos maubos na, and God will pluck out of the fire. This is good. You know, this one, a brand plucked out of the fire, is napakaganda pong imagery. Dahil ang ibig sabihin, nagmamahal sa atin ang Panginoon. Padadaanin man niya tayo sa fire, He will make sure that He will pluck us out of the fire. Let us return to Him. 5:11. Good morning po. Thank you po, Tita Carol, sa message. At ngayon po, sa mga meron pong gustong i-share, pwede po kayong mag-unmute. Dito po sa Zoom, kasama natin si Tita Miriam at Ate Evaline. Good morning po sa inyo. And sa mga meron pong gustong prayer request, post nyo po yung prayer request nyo para po mabasa po namin yan at bukas po isasama namin sa prayer. I wonder kung tayo ay nakaano sa... Hindi po. Hindi? Kasi na po siya sa YouTube. Hindi po. Okay. So sa mga may gusto po mag-share, unmute lang po kayo. Yan. Sabi ni Tita Miriam, blessed morning. So, Ito tita, ano na to, di ba? Ito yung kay Zechariah and si Joshua, the high priest, yung ano, tama ba? Brand pluck out of the fire. In-endure niya yung ano, no? Ang sakit kaya nung pwede namang walang nakalagay. Wala. Okay. Sige po. Anyway, we are recording this so that we can upload it later. Ipapa-upload natin ito kay tweet. So, yung sinasabi mo na, sabi mo ang sakit, ito yung kagandahan sa Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan na mag-continue nang hindi siya namamalo, di ba? So, He employs all possible things na pwede para tayo ay mapabanal. Yan, mapabanal. Para matalikuran natin finally ang ating mga kasalanan. Kasi talagang padadaanin niya tayo sa apoy. Kasi yung apoy, kaya nga sinasabi natin na
ano yan, yung tinatanggal yung dross, sabi natin, no? At totoo naman yun na ganyan ka-faithful ang ating Panginoon na habang tayo ay pinapadaan sa apoy, ah, pinapakita pa sa atin na siya ay He is looking at the gem, kasi yung gold, tinitingnan niya yung gold na kung natanggal na ba lahat yung kanyang dross na tinatawag. At kahit kapiraso na lang yan, di ba? Brand plucked out of the fire. He makes sure that this this brand is saved. Talagang inaano niya, sinisigurado niya. Kaya nga po, nagpapasalamat ako sa konsepto na ito or itong mensahe na ito na sa ating pag hinihimok niya tayo na huwag humiwalay sa kanya. Kasi ang meron tayo kasing lagi tayo, and as Christians, even I'm listening to this pastor and he's saying that he as a pastor ay dumarating yung drifting lang ba? Drifting. Alam nyo yung drifting ay pag ganito yung alon o yung agos, nagde-drift lang siya. And so, walang resistance sa kasalanan, ganyan. And we all understand this one bilang mga anak ng Diyos. At napakabuti ng Panginoon na nagsusumamo pa siya sa atin. Bumalik ka sa akin. Bumalik ka sa aking righteousness, ang ibig sabihin ni Kristo. Bumalik ka sa akin. Huwag kang magtiwala diyan sa iyong sariling righteousness, sariling kabutihan. Kasi ang totoo, 'di ba, madali lang naman kasing sabi nga sa Steps to Christ, as a selfish heart can perform generous deeds. Pwede. Yung mamibigay ka, yung pupunta ka sa sa may sakit, sa mahihirap, mamigay, tumulong. Pwede po kasing i-perform yon ng selfish heart. Yan ang sabi. Kaya lang, ang hinihingi ng Panginoon at nare-recognize ng Panginoon yan. At ang hinihingi niya ay yung heart na nandiyan si Kristo. Na yung pagtulong at yung pagbibigay ng sarili, yung service is out of Christ's life in us. Yan. Kaya, hindi po yung napipilitan, kasi ito yung trabaho namin. Ito, kasi kami ang inaasahan sa ganito. Yung ganyan, hindi po ganon. It is your joy. Kunwari sa church, gagawin ko ito kasi trabaho ko to eh. Ito yung ko, ito yung aking, nang tawag dito, ito yung aking department. Kaya kailangan may gagawin ako. Is that how we are going to behave or act or think? We do this because we love. We love the work. Mahal natin ang gawain. At we love that God is directing us. Mahal natin ang direksyon na pinagdadalhan sa atin ng Panginoon sa gawain. And there is no room for yung self-exaltation or yung kasi ako ang gumawa niyan, ako ang gumawa niyan, ako ang gumawa niyan. No room. No room for that. Ang totoong nag-return to Jesus Christ will always know that araw-araw ay mayroon tayong mga pagkakasala at gusto nating ma-overcome yun. And we want that we want to be victorious sa mga ganyan nating mga kasalanan through the power of the life of Christ in us. Yan. Kasi naalala ko yung ginamit ni Miriam na word na stick to it, to stick to it, ganyan kasi ito yung sinabi, I will stick to it, even if it kills me, I will do this. It will not work. Hindi po i-recognize din ng Panginoon. Ang i-recognize niya is Christ working in us with joy na pinaperform yung kagustuhan ni Christ. Yan.
yung services natin, yung services natin. Habang binabasa ko yung lesson, Ate Carol, Mm. parang napaaray ako dun sa part where Jesus, in saving yung mga perishing soul, no, talagang trinas niyang ganun yung hand niya sa fire. Ang sakit kaya nun. Kaya, just to save us. So, and he really did that, yung work niya sa Calvary. Gets But then, alam mo, oo, and then naano ko to, yung object lesson ba, as a nurse, sometimes, nung nasa hospital pa ako, or even just looking at yung mga aides namin, there are patients na kailangang tulungang paliguan. Okay? And ayaw nila, may mga pasyente na ayaw. Parang nasanay na sila na madumi. So I guess that's how it is as humans also. May mga tao na hindi niya ba ma-appreciate ang ginagawa ng Panginoon sa atin, na He has provided this way na tayo ay magkaroon din tayo ng pagkakataon na malinis tayo, yung righteousness ni Christ through His righteousness, of course. I remember when we used to live in this, as a small child, we lived in this community. Sa umaga pa lang, before ako mag-breakfast, I would already hear yung iba naming mga neighbors, like they were fighting, and then sometimes there's physical violence. And I guess that was one of the reasons na parang I was looking at life in its entirety, na ganito na lang ba ang buhay, na it's all misery. Kasi nakikita ko minsan na, sabi ko, how come a son would hurt his father na matanda na, yung mga ganun ba? It's so miserable. And nagkaroon talaga ako ng longing to be, I guess, yung holiness, the concept of purity, holiness, peace, yun yung mga nilolong ko dun sa heart ko. Kasi nakita ko talaga na ang miserable naman ng mundo. And then, in the afternoon, I would, read itong mga hindi naman biblically based na mga concept about afterlife. So sabi ko, ganun na lang ba talaga? Sabi ko, and then I would look at heaven, and then I would say, I don't think na ganun ang Diyos, kasi ang ganda-ganda ng sky, and then I would look up, and then parang there was really that craving para ano ang Panginoon, just to know Him. Anyway, kaya mas na-appreciate ko talaga lalo yung Panginoon, and how gracious He is. Yung mercy talaga niya sa atin. Grabe yung mercy na in-extend niya sa atin just to save us. Amen. So, ang ganda-ganda ng lesson na to, And I also heard mga testimony na talagang you could see how they live their life. Napaka sama ng naging past nila, even themselves, and then na how God really rescued them from those experiences. And then ibang-iba na sila, totally transformed life and character that you could see sa mga tao na to. Amen. Just looking, siguro naman, we need not look farther. Kasi sa buhay, ewan ko lang, sa akin lang, nakikita mo noon yan noong bago tayo magkakilala, na napaka ko noon, I mean, nakikilala ko na ang Panginoon, pero alam niyo, napakagaspang ng puso ko. Kaya tuloy, ang lumalabas, syempre magaspang yung ugali dahil nga sa you fight this life, ganyan eh.
I do not want life to, overcome me. Kaya napakatapang ko. Kasi nung mamatay ang mother ko, I have this concept that wala nang makakapagtanggol sa'yo, wala kang nanay. Kaya kailangan ipagtanggol mo ang sarili mo. You have to be always on the lookout. Huwag kang magpapatapak. Ganyan ako noon, bata pa ako. Huwag kang magpatapak, huwag kang magpapayag na ikaw ay apihin, alipustahin, ganyan. And this kind of thought na habang lumalaki, I did not recognize na ano pala yan, yung your own way. Diba? Yung sinasabi na, you go your own way. At ang sabi nga para kayong mga sheep na walang yung nangagpuntahan na sa sariling daan. And so, ang imbitasyon sa atin ng Panginoon ay turn from your way and then turn from your deeds. In order to do that, you have to return to me. Yan. Kaya, return to me, ang sabi ng Panginoon, no? Balik kayo sa akin. Kasi noon, hindi ko naman alam na hindi ko pa naintindihan yung righteousness of Christ. Hindi ko alam yun. Ang alam ko lang, tumanggap ako sa Diyos at siya nang bahala sa akin. I did not know that concept that He is my righteousness. Kailan ko na lang natanggap yan, yung konsepto na yan. He is my righteousness. And in this, after asking for forgiveness, after confessing my sin, and then He is faithful and just to forgive and cleanse. And then, of course, ilagay sa atin ang kanyang righteousness. Gamitin ang righteousness ni Christ to walk again in the path of righteousness. Yan. Hindi ko po naintindihan yan noon. And so, even right now na naiintindihan ko na, ay kailangan ko siyang palaging iintindihin. No? With this, panibago na yung desire. No? Na hayaan mo lang na ang mga tao, kasi noon na hindi pwede, ganyan, hindi pwede. Ako, subukan nyo lang na ganituhin ako, ganyan. Now, iba na yung desire. The desire now is to allow Jesus to live in me, and then whatever the consequences may be, ano man yung mga nadadaanan, kasi people will talk, people will say anything they want to say. People have their own concept, people have their own opinion, ganyan. Lumakad ka, hindi katulad noon kasi palagi ko binabantayan. Subukan nyo lang, ganyan. And so this desire to ipagtanggol ang sarili ay nabago na siya. Hayaan mo lang yan, ganyan. And so that is epekto ito ng pagkakaunawa. Kasi kailangan maunawaan mo muna. You have to make an intelligent choice. Na napakaganda, sabi niya. But because na-witness niya ang misery ng mga tao, ng kasalanan, na nabubuhay sa kasalanan. You know, anger, yan na nga, may violence pa. Kasi pag hindi, kung pinabayaan ang sarili lamang ang masusunod, ay makakapalo ka ng anak mo, paluin mo yan ng paluin ng hanggang sa ganyan. No? Because hindi naghahari si Kristo at that moment. Ganyan. So sabi niya, nakikita ko yun at ayaw ko yun, the miseries of human beings, na yung kaguluhan, ganyan. And salamat na doon pa lang sa kanyang pagkabata, meron na siyang mga longing na ganyan. Ay ako po, noon, wala akong longing na ganyan. Kailan na lang po. Now, I have this longing that my family will not be like the family that I had. Gusto ko mas naman siya, mas maganda ang experience, ganyan. And so, yun pong Zechariah, the son of Berechiah, the son of Iddo. Napaka-importante po sa atin
na we will remember that God remembers His blessings, God blesses in His own time. At ito po ay dapat nating from generation to generation. One generation, my generation, my father's generation, alam niyo po, nakita ko, my grandfather's generation, sila po ay mga Adventist. My father's generation, Adventist po siya pero nag-backslide. And then, he is also a brand plucked out of the fire. Kinuha siya ng Panginoon bago siya mamatay. He repented and he died a saint, forgiven child. And then, ito ngayon sa akin, henerasyon ko, and then yung generation ng aking anak at yung generation pa ng aking the son of my daughter, child of my daughter. Importante po sa atin yan that we have this longing, we have this desire. When we are in Christ, makikita na po natin na iba na talaga yung desire. There is this desire of holiness, desire for holiness, at desire na magpatuloy na lumakad kasama ang Panginoon. At imagine ka na, ginawa yan ni Kristo, sabi niya, Jesus endured Calvary so that we will, we will be saved to the uttermost. Hindi lang po saved ng superficial, saved to the uttermost. Nakasulat yan sa Hebrews, hindi po ba? Kaya yan ang ating lesson. I hope na ganito yung ating mga desire every day so that sa ating mga gagawin sa trabaho, we will just be cheerful, willing na pagdaanan yung pagpapabanal. And it's very critical na maintindihan talaga natin ito at i-embrace natin tsaka i-practice natin. Kasi ito yung magiging final battle. You know how Satan is into counterfeiting. There will be two groups in the final test. Those people who think that they're righteous, this is like the counterfeit righteousness, and then yung righteousness ni Christ. So we need to be on that, on the others, on this side, that we take up His righteousness. Because it is only, like what the lesson says, it is only through His righteousness that we can really obey the law, be obedient to Him, even, itong darating na Sunday law. True. Totoo yan. At kahit na nga inaakala natin na kaya ngayon yung panawagan, turn from your self-righteousness to Christ righteousness. Yan. Alam niyo po, why is it that early morning meron tayong ganito? Mind you, nakasulat sa Biblia, sa Revelation, there will come a time when there will be famine of the Word of God. Ngayon po ang pagbibigay ng Panginoon ng feast of the Word of God. And sapat-sapat po ang salita ng Diyos. At kung itong opportunity na ito ay palalagpasin natin. Panalalagpas lang natin, ganyan, mandyan naman ang Biblia, kaya ko naman yan basahin, ganyan. There will come a time when there is a famine of the Word of God. And this opportunity ngayon, wag po nating pakawalan yung loss of opportunity. Because indeed, it is inevitable that pagdating na doon sa final crisis, ay makikita na talaga yung wise virgins at saka yung foolish virgins. Ganyan. So, nagbinanggit niya yung dalawang kampo. And the other camp will even say, why am I not accepted? Did we not preach your name? Did we not do miracles in your name? Talagang hindi nila maintindihan
But Jesus said, "Depart from me, you doers of iniquity." Ano po yung iniquity? Bent toward self. Nagsisilbi, but it is toward self. Ang sabi ng Panginoon, He recognizes. Kaya, wag po tayong wag nating palagpasin ang mga precious truths na inaaral natin. Kung mayroon po kayong mga Bible study groups, keep on studying the Word of God. Keep on listening to the Word of God. And then, the Holy Spirit will enlighten the mind at yung pagpapalinaw ng Holy Spirit sa ating isipan yung mga nakasulat sa Biblia, ito po ay dinidesisyonan. Intelligently, we decide, ay gusto ko, ito ang susundin, ito ang susundan ko, hindi yung susundin ko, hindi susundan ko itong katotohanan na ito. Ito ay aking ilalagay sa aking puso na si Kristo pala ang aking righteousness, hindi yung aking pagsunod sa kautusan. Ganyan. It's so precious na pag naunawaan natin at na-experience natin, kasi yun ang ibig sabihin yan eh. When you choose, you also experience. Ma-experience mo yan. Itatakwil mo yung self-righteousness at i-experience mo yung righteousness ni Kristo. It is a very rewarding experience. Yan. There is joy in this experience. Sa mga may prayer request po, mayroon pong prayer request. Pag-pray daw po natin ang pagre-review ni Sid Ray sa nursing board. Sana po ay patuloy siyang gabayan. Pag-pray din po natin ang family ni Jeanette Dato. Namahinga na po kasi siya eh. Yung Kaya puntahan ko sa Pampanga. Dato? Opo. May mga prayer request pa po kayo. Check ko yung kahapon na kahapon si Tatay Gabriel nag-ano siya dito sa atin. Check ko yung comments kahapon. And si Tatay Gabriel nag-ano siya ng prayer. And pag-pray din natin po, kahapon nakinig din si Tita Violeta Lacson. And si Tita Carlita Viray. Ayan. Okay. And nag-message din si Tita Edith Credo. Thank you daw na ni-record natin, nakapanood ulit siya. Kasi hindi siya nakapanood. Hindi niya nakita yung program. So hello po sa inyo. Hi Tatay Gabriel, si Tita Carlita Viray, si Tita Beth Olantiswing, nakinig din siya kahapon after natin nag-ano. At saka si Tita Edith Credo. Hello po. Yes. Pasensya na po kayo at may nandito pa tayo sa ganitong stage ulit because naggawa na po tayo ng sarili nating page. And I was trying this morning if pwede na tayo sa Facebook Live. But I guess hindi pa talaga siya inaayos ng IT natin. Ipag-pray po natin itong ating ministry na ito. Yes. And pag-pray din po natin kasi nawawalan siya lagi ng internet. Sino? Wala po silang internet ngayon kaya hindi niya
ayos yung YouTube niya. Ah, Yung YouTube natin, hindi pa niya maayos yung settings. Good morning, ate. I thank you, Lord. Dumating ang aking ate. Praise God. Sige. Sige po, ano pa kaya ang ating mga kwan? Ayan. Good morning din po kay Kuya Willie Mendoza. Pinsan ko rin po, nakikinig din siya. Tsaka si Kuya Eddie Pagdanganan. Morning po sa inyo. So, siguro ang gagawin ko ay sa aking mga kamag-anak ay ipapadala ko sa kanila yung isesend ko yung chuk, 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 ganyan, ano. Send. Mamaya po, pag-post po namin ito, mag-share po kami para po makita niyo. Paano kaya natin ito maibigay kay ano? Maibigay kay tweet? I forgot already yung mga prompt niya. Wait lang po. Sabihan ko na siya. Para maano ko, mai-upload ka agad natin. But I'm very happy. Alam niyo po kasi, ang mga mensahe natin ngayon ay totoong yung patungo talaga sa work ng Panginoon ng pagpapabanal. Ano? At tinuturuan niya tayo na ito ang kagustuhan niya, yung pagpapabanal. Kasi iaakyat tayo sa langit eh. Ang tawag kasi dyan ay He is fitting us for heaven. Yan. Kaya salamat sa Panginoon sa kanyang faithfulness. Kaya sabi niya, I am faithful. Even if you are not faithful, ikaw ay nagdi-drift lang na ganyan. Siya ay faithful na magtumawag. Tumawag ng repentance, return to me, ganyan. Para tayo ay sigurado na every day we are aware of this work of our high priest. Ganyan. So we cooperate with him. Okay. Yes. Thank you sa sa pagsama sa atin ni Yam. Alam niyo po, we are praying na sa ministry na ito ay magkakasama tayo. We want, gustong-gusto ko po sana na na mayroon tayong music until makapag-record si Yam ng ating Lord in the Morning a cappella, so that hindi na tayo ma-flag pa ng ng Meta or even YouTube siguro. Yung music po natin ay babalik, wag po kayong mag-alala. At let us pray po na simultaneous nating mai-air ang sa YouTube at saka sa Facebook. Alam niyo po, aaminin ko na ako po yung natatakot na mag-Facebook, mag-YouTube, kasi para bang malawak masyado yung but such is the the way that God has opened dahil nga nagkaganyan tayo sa Meta. But sama-sama po tayong ipanalangin itong ministry na ito. Kasi ako po sa experience ko, madami pala talaga ang nauuhaw sa salita ng Diyos. Kaya hindi po tayo titigil dito. Kahit pa po ano pa ang gawin, hindi tayo titigil. We will wake up at 4:30. We will broadcast at 4:30. Even if it is not live. Ganyan po. Mag-pray na tayo. It's 5:43. If there are no more, Na po. pwede na. Nag-text na sila. Marami nang nagte-text. Anong sabi? Wala raw bang devotional. Kaya pray na tayo. Yes, Para mag-pray na po tayo para mailagay na doon sa post na po. Sige. Nag-send si tweet kung paano siya ipupunta. Okay. Sige. Tayo po ay manalangin
those who are able to kneel down, let's kneel down. Doon naman po sa hindi, ay reverently bow down. Tayo po ay manalangin. Our kind, loving Heavenly Father, salamat po na sa umagang ito ay dinala ninyo ang aming mga isipan. Dinala nyo kami diyan sa inyong throne of grace. At kami ay nakapagsamba na narinig namin ang inyong boses. Salamat na kaming mga makasalanan ng inyong mga anak ay hinihimok ninyo araw-araw na hindi lamang lumapit kung hindi hinihimok nyo kami na kami ay manatili sa aming Panginoong Hesus. At salamat po na kami ay patuloy ninyong pinababanal sa pamamagitan ng paggawa sa amin ng banal na Espiritu. Salamat din po na hindi nyo kami iniiwan. Salamat po sa inyong mga pagpapala. Salamat po sa inyong paggabay. Salamat po sa mga blessings na inyong pinagkakatiwala sa amin at binibigay. Sa inyong provisions, sa inyong kagandahang loob sa amin. Panginoon, totoo po na ikaw ang aming Ama at ikaw ang aming Diyos na dapat lamang namin sambahin. Kaya ngayong umaga kami ay nagpapapuri sa inyo, nagpapasalamat at ang aming pag-ibig sa inyo ay aming pinararating. Salamat po sa maliit na pulutong na ito na inyong tinitipon araw-araw upang makinig ng inyong salita. Totoo pong kami ay nauuhaw at nagugutom ng inyong salita. At totoo rin po na nais naming lumago, nais naming mag-grow as Christians. We want to be matured Christians. We want to reach the full stature of our Lord Jesus Christ. Dahil ito lamang po ang inyong ginugusto. Kaya salamat po sa pangangasiwa ng banal na Espiritu sa aming buhay. Salamat po sa makapangyarihan ninyong mga salita na aming tinanggap ngayong umaga. At dalangin namin na ang mga salitang ito ay iukit ninyo sa aming mga puso at maranasan namin ang kapangyarihan ng mga salitang ito. At kami ay lalakad ng may katwiran dahil ang katwiran ng aming Panginoong Hesus ang aming pinangahawakan. Ngayon po kami po ay mananalangin para sa mga kapatiran. Mayroon po kaming mga kapatid na may sakit. Minsan pa panalangin po namin si Tina at ang kanyang mga pangangailangan. Salamat po na siya ay inyong patuloy na sinusustain, pinagagaling. Nananalangin po kayo na kilusin ang mga ahensya na inyong gagamitin upang mabigyan ng mga pagtustos ng mga pangangailangan nila. Panginoon, kayo po ang nagmamay-ari ng lahat ng resources, kaya kami po ay nananalangin in behalf of Tina. At ang kanyang asawa na si Jonathan ay pagpalain, Panginoon. Kausapin siya tungkol sa kanyang kaligtasan upang marinig niya ang imbitasyon ninyo na tanggapin ang aming Panginoong Hesus bilang tagapagligtas at lumakad ng panibagong buhay na kasama ninyo. Panginoon, mayroon po kaming maliit na bata na pinapanalangin, si CJ. Panginoon, ang maliit na batang ito, palakihin sa inyong care. I pray that you will allow this child to grow in your care. Nais po namin i-dedicate ang batang ito na ayon sana sa inyong kagustuhan, Panginoon, ang dedication na mangyayari. Nananalangin din po kami para kay Auntie Telma, my auntie na nagpapagaling. Touch her body, and we pray the same prayer for Tita Viols,
We pray the same prayer for Sister Nora Baldemoro, Eden Sosmeña, and Sister Marilyn Luanya. Father, we pray for Kuya Joe Barba, Tatay Gabriel. They are all praying. Together with them, we pray for good health. And sa amin din po, mga mayroong mga sakit, pagalingin niyo po kami. At pasunurin niyo po kami sa inyong mga palatuntunan upang sa aming lahat ng ginagawa, whether we eat or we drink, we will give glory to you. At ang inyong kagustuhan ang masunod. Panginoon, ganun din pong nananalangin kami para sa aming mga namatayan sa family po nila. Ruga family, Royo family, at si Datu family na naiwan ni Janet. Panginoon, we pray for comfort. At ganun din po, hanggang ngayon nagdadalamhati pa rin ang pamilya ng aking cousin na si Chezer, Iris Chezer. Panginoon, samahan sila, i-comfort sila, magpadala ng mensahero para sa kanila. Special messengers who will, so that they will hear your comforting words. Ganun din po nananalangin kami para sa mga mag-e-exam. Si Dre, nagre-review po siya. Salamat Panginoon na nakita namin ang inyong paggabay sa batang ito. Siya ay nakatapos ng pag-aaral ng nursing at kayo ang nagbigay ng lahat ng mga pagpapalang ito. Kami po ay muling dumudulog sa inyong excellence upang ang power ninyo ay ma-display ng batang ito sa kanyang pag-review. Panginoon, siya nawa na ang kanyang pananampalataya ay maging buhay na pananampalataya at dumepende sa inyo upang ang inyong wisdom ang maipahayag at mapakita so that he will be able to write his board exam in excellence. Panginoon, ganun din po, nananalangin ako para sa mga magulang na naririto. Minsan pa, bigyan kaming lahat ng lakas ng pangangatawan upang ang aming mga anak ay mapangasiwaan namin. Ang aming mga pamilya ay mag-guide namin. At upang ang aming mga gawain ay magawa namin naayon sa inyong lakas. Nananalangin din po kami para sa mga churches namin. Pagbuklurin kami, Panginoon, ng pag-ibig ninyo. Turuan kaming mga pasakop sa isa't isa. Turuan din po kami na lumakad ng may pagkakaisa. At hayaan kayo na mag-glorify sa aming buhay. Salamat din po na kayo din ang magbibigay ng hanap buhay sa mga taong walang hanap buhay. Salamat din po na kayo din po ang aasahan namin upang ang aming mga anak ay maingatan sa pananampalataya. Ganon din po ng aming mga kaibigan na hindi pa tumatanggap sa inyong kaligtasan na inoffer through our Lord Jesus Christ. We pray that your powerful voice, ang inyong makapangyarihang pagtawag ay marinig nila at mahimok sila ng banal na espiritu. Sa araw na ito, Panginoon, kami ay gagawa ng inyong mga gawain. We will meet people. And sa aming pag-meet sa mga tao, Panginoon, dalangin ko na kami ay inyong bigyan ng mga salita na makapangyarihan upang at ibigay sa amin ang sweetness of our Lord Jesus Christ, His marvelous charm, His matchless charm upang kami ay sa aming pakikipasalamuha sa mga tao, they will know that we are Christians. We are your children. Salamat po, Ama, sa paggunit ninyo sa aming mga panalangin.
Lahat ng ito ay alang-alang lamang lahat sa Panginoong Hesus. Amen. Amen. Thank you po sa prayer. And thank you po sa pakikisama sa amin sa atin pong devotional ngayong umaga. Sa lahat po ng papunta na sa trabaho, sa eskwela, ano man po ang gagawin nyo ngayon, isa pong mapagpalang araw sa ating lahat. Ingat po ang lahat. Happy Good preparation. morning.